like also to extend this greeting to our brothers and sisters who are currently watching in our streaming. Okay? Ngitaan po natin ang ating mga katabi. Tingnan po natin ang ating katabi. Sabihin po natin, masaya akong narito ka, mahal ka ng Panginoon. Alright, everyone. Let us all stand. Let us all welcome the presence of our Almighty God. Let us close our eyes. Lord, as we gather today in front of you, O Lord, we give you our praise, our adorations, O Lord. We welcome you. We are so excited to meet you, O Lord, to feel the presence of you. We welcome the Holy Spirit. Lord, we thank you for all the blessings that you have given us. Thank you, O Lord, for every opportunity, for every blessings, for your sacrifices, O Lord, for your sacrifices for the humanity, O Lord. Lord, thank you. We know, O Lord, that thank you is not enough, but our worship and adorations, O Lord, this is our way to glorify your name. Lord, I know some of our brothers and sisters, I know that they are currently battling with different sacrifices, with different problems, with different burdens. I know, O Lord, that you can wipe it out. I know, O Lord, that this will all be gone after this service, O Lord. And with this, O Lord, we will give you, O Lord, we will give you our undivided attention to worship you, to glorify your name, O Lord. This is all we're going to do, O Lord, to worship you, to glorify your name. Lord, we believe that every one of us here can be a symbol of love, can be a symbol of peace for everyone. Narito naman po kami, O Lord. Natapos po ang isang linggo, magsisimula na naman po muli. Pero patuloy kaming bumabalik sa iyo, Lord. We continuously worship you, O Lord, because we love you. We love you, O Lord. And to our brothers and sisters, let us all give to the Lord our undivided attention, our worship, our adorations. And Lord, we offer you, O Lord, our service. We offer you our mind. We offer you our acts, O Lord. And all these things we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Pwede po nating bigyan ng malakas na papuri ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa ating Panginoon. Sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari. Pinupuri ka namin, Panginoon. Come on! Let's give our praise to the Lord. Come on! Yes, Lord! We praise you, Lord! Come on, let's invite the presence of our Lord. Oh, we invite your presence, Jesus. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Come, come. Come, come. Panginoon, pinupuri ka namin, Lord. Ang presensya mo ang aming hinahangad, Panginoon, sa araw na ito. Tinataas namin, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. And we plead your blood in this place, O God, in every corner of this place, O Lord God.
We want you, Lord. We want you. No one else, O Lord God. No one else, Panginoon. No one else, Lord God. No one else, Jesus. No one else, O Lord. We glorify your name, Panginoon. We glorify your name. Isa pa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Purihin pa natin ang ating Panginoon. Come on! Come on! Dakilang biyaya, dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalan. Binatawan, pinagpala na lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lang ang pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Ang Panginoon, dakilang biyaya, dakilang biyaya. Yes, Lord! Mula sa bihag ng kasalanan, binatawan, pinagparalan ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ka, totoo. Yes! Ang lahat ay magsasaya. Papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Pupurihan ka. Ikaw lang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. One more! Ang lahat ay magsasaya. Pupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Yes! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, papuri sa'yo, aming Diyos na buhay. Papuri sa'yo. Papuri, papuri sa aming Panginoon. Puri ka namin, Panginoon. Ikaw lamang ka. Let's worship the Lord. Pagkat siya'y dakila sa ating buhay, pwede ba nating taas ang ating mga kamay para sa ating Panginoon? Oh,
namin. Lahat ng papuri ay sa'yo. Ang aming labi at ang aming puso. Ibigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus. Ako'y binatawa na iyong awa biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat ako'y iaalay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ang pintuan ng puso ko iyong binuksan, dahil hawak ko ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri, sa'yo
kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Hari ng langit, Hari ng buhay, papuri sa kataas-taasan, papuri sa kitang kapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari sa lahat ng panahon, Panginoon. Hari ng buhay ko. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa, kailang hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat bigati, tagumpay man naroon. daluyan ng pag-asa, Kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat bigati, tagumpay man. naroon. Lahat ay sa'yo, Panginoon. Pag-asa kung kailang hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat Bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. pag-ibig mo'y alay sa amin. Noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat Bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa, kung kailan hinahon. pag-ibig mo'y alay sa amin. Noon hanggang Ngayon, dakila ka sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. daluyan ng pag-asa kung Kailan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila sabihin po natin, dakila ang ating Panginoon. Oh, yes, 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 yes. Dakila ka, dakila ka. Dakila ka. Oh, dakila. Come on, come on, come on.
dakila, dakila ka. Ito ang aming panalangin, Panginoon. Ito ang aming puso, Lord. Ano mang nasa amin, Panginoon, Ikaw pa rin ang dakila, O Lord. Ikaw pa rin ang dakila, Panginoon. Oh, dakila ka. Dakila ka. Dakila. Dakila ka, dakila ka, dakila. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka sa bawat bigati, sa bawat bigati, tagumpay mo ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka sa bawat bigati, sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka sa bawat bigati, sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang aming pag-asa, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka. O Diyos, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating hari, ang ating dakilang Diyos na buhay, ang ating tapat na tagapagligtas. We worship you, Lord. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your mercy. We thank you, Lord, for your everlasting love. We thank you, Lord, for your move. We thank you, Lord, for your works. We thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you, Lord, for your mercy. We thank you, Lord, for your grace. Come on, people of the Lord. Our life is not enough to thank the Lord. Our clapping of hands are not enough to give Him praise. Though it's not enough, we still give you the praise. We still give you the glory. We still give you the honor. We still give you the adoration. Come on, clap your hands to the Lord. Clap your hands to our God. Clap your hands for Jesus. Jesus. We thank you, Jesus. We
appreciate your presence. We appreciate your glory, Lord, in our midst today. At kami, Panginoon, ay handa para sa nais mong gawin, O Lord God, sa araw po na ito, Lord God. We give you the highest praise. We give you the highest glory, Lord. In the mighty name of Jesus, the people of God, everybody say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Lord ng malakas. Sa Lord po natin binibigay ang palakpak na yan, hindi po sa artista. Malakas na palakpak para kay Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Ayan, para nakikita ko po ang inyong mga mukha. Pakisabi sa iyong katabi, pinagpalang hapon sa iyo, kapatid. Amen. Praise God. Before po ako mag-share ng Word of God, I want to take this opportunity to thank the Lord po dahil sa araw na ito, nariyan na po ang ating magandang speaker. Amen. Palakpakan natin si Lord. Nagsimula po tayo ng maliit, extra small, hirap na hirap nating bilhin, 1,000 lang po yun. Kailangan pa po magbenta ng pang guitar amp para lang makabili tayo ng mas malaki doon. And binigyan tayo ng Lord, pinagkatiwalaan tayo ng Lord ng malaki para mas malawak, mas malaki natin mabigyan ng papuri ang ating Diyos. Amen? At hayaan po natin, hayaan ng Lord na ang bawat pagpupuri at pagsamba sa lugar na ito ay maging mistulang mabangong insenso at handog sa langit ng pagsamba at pagsunod ng mga anak ng Diyos. We thank you po sa bawat isa na naging bahagi po para mabili po natin yan. Yan po ay bunga ng inyong pagsunod ng bawat isa and ng first fruit ng bawat isa. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Napakabuti ng Lord. Amen. Talaga pong matipid ang palakpak ng mga anak ni Lord dito. Yan, grabe. Salamat kay Lord. Pero bago po ako mag-share ng Word of God, gusto ko rin po na may papakita lang muna ako sa ating lahat before ko i-share yung Word ng Lord. Sino po sa inyo ang nakakaalam sa bagay na yan? Ano pong tawag dyan? Makahiya. Okay. Nakakita na po ba kayo niyan? Okay. Alam niyo po, ang tawag dyan ay makahiya plant. Sa other version, tinatawag siya na sensitive plant or touch me not plant. Tapos, ang tawag din sa kanya, shame plant. Siya lang po yung ganyan na halaman na pag hinahawakan mo, nagko-close siya. Tapos po, yung ability ng makahiya is nagko-close siya for a period of 10 minutes. Kapag tinatch siya, 10 minutes siyang naka-close, nakasarado. Naranasan nyo na po ba na matouch kayo or nasaktan kayo, tas nagsarado na kayo ng puso nyo? Uy, tapos na yung Valentine's pero kailangan tamaan natin to. Kailangan abutin natin to. Ngayon po, yung ibang mga tao po, 10 taon na yung nakakalipas, 20 years na yung nakakalipas, nakasarado pa rin. Pakisabi sa iyong katabi, dinaig mo pa yung makahiya. Pakisabi sa iyong katabi, move on na tayo. Amen? So ngayong oras na to, gusto ko pong i-share sa ating lahat kung may mga bagay po na nangyari sa atin sa nakaraan, na natipong nasaktan tayo, nasugatan tayo, nakaapekto sa buhay natin. Pwede po ba yung, katulad ng makahiya, 10 minutes lang tapos okay na. Kasi hinahanap sa atin ng Lord yung isang puso na hindi nagtatanim ng sama ng loob o ng galit, kundi isang puso ng puno ng palaging pagpapatawad. Amen po ba yun? Amen. Sige, palakpakan muna natin si Lord. Ayan.
So, yung gusto ko pong i-share sa atin sa araw na ito, nasa qualities ng makahiya. Merong isang tao sa Bible na napakabilis niyang mag-react and napaka-sensitive niya. Nakakita na po ba kayo ng taong sensitive? yung may nasabi ka lang, yung nagre-react agad, tapos may tinanong ka lang, tapos dumedepensa agad. Nagtanong ka lang naman. Nagsalita ka lang, tapos dumedepensa na agad. Ayan. So, yung tao na to is, bibigyan ka muna siya ng meaning. Yung sensitive na meaning is quick to detect or respond to slight signals. Yung mga maliliit na bagay na parang petty lang, alikabok lang, maliit lang, pero nagmamatter sa isang sensitive. Lahat ng maliliit, nagkakaroon agad ng epekto. Ngayon po, merong tao na tinawag sa Bible na they are the sons of thunder. Sa Lucas chapter 9 verse 53, yan po yung time na merong isang lugar na hindi tinanggap si Jesus sa lugar na yon. Kasi pumunta siya doon, yun po yung Samaritan na place. Nakat siya, hindi siya mamumove. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. Next natin. When the disciples James and John saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? Verse 55. But Jesus turned and rebuked them. Next po. Wala na. Sige, 56 mo. And they went to another village. Okay, yun na yun. Sa other version nun, ang sabi doon, hindi nyo alam kung anong espiritu yung nasa inyo. Sa sinasabi nyo. Kasi sa other version nun, sabi doon, Lord, hindi ka nila tinanggap sa lugar na to. Ano ba, magpababa na ba tayo ng apoy? Yan, para tupukin sila katulad ng ginawa ni Elijah. May ganun pong sa other version. So, ang pakisabi sa yung katabi sensitive, apoy agad. Yun, silab agad ng apoy. Well, grabe, silab agad ng apoy. Hindi lang tinanggap si Lord. Pero ang sabi ng Lord, hindi ako naparito para i-condemn yung mga tao, kundi para iligtas sila. Hindi kayo naparito sa lugar na to para i-judge kayo dito ng word of God o ng kahit na sino pa mang tao, kundi para iligtas tayo. Yun yung pinaka-purpose kung bakit tayo narito sa lugar na to. Ngayon po, hindi man tayo katulad ng buhay nila, kung bakit sila sons of thunder na tinawag. Kasi para silang kulog, yung ambilis. Ang bilis ng pangyayari. Ganun na agad yung reaction. Ngayon po, sila tong mga tao na to na nakasulat sila sa Bible, though ganun po yung pagkatao nila, then how much more tayo na mga tao, hindi nasulat yung buhay natin doon, how much more kung gaano kalaki yung babaguhin ng Lord sa buhay natin. Amen? Ngayon po, meron pong tinatawag na kung fire yung gusto nilang ipababa dahil gusto nilang matupok ng apoy yung lugar na yon, yung village na yon, yung Samaria na yon, para matupok siya ng apoy, meron pong bit-bit na apoy yung buhay ng isang tao. Alam mo ba yon na meron kang bit-bit na apoy? Sa James chapter 3 verse 6, ang sabi dyan, and the tongue is a fire. Pakisabi sa iyong katabi, tongue. Hindi ka man nagsabi na, pababaan sila ng apoy para mamatay sila o something ganon. Pero yung dila po natin, sabi ng Bible, napakaliit lang niya pero napaka-powerful niya. Kasi ang sabi dyan, a world of iniquity. Yung dila is mundo siya ng mga pagsalansang pagkakasala. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body. Nag-iisa siya, maliit lang siya, pero kaya niya magparumi sa buong katawan.
and sets on fire the course of nature, and it is set on fire by hell. Ang sabi ng ibang salin dyan, yung apoy na dala daw ng dila natin, galing daw sa apoy ng impyerno. Kasi, yung dila na nangyayari po is, kapag nakapagbigkas yung isang tao ng isang sumpa, nangyayari po yung sumpa dun sa tao. Lalo po kapag wala siyang Jesus, wala pong blood ng Lord, walang protection, nangyayari po yung sumpa. Kaya po marami mga nababarang, nakukulam, nawi-witchcraft, kasi nga po mayroong mga nag-i-spell sa kanila, nagpe-pray, sa term nila, ano yung term nila, hindi pray, sa Tagalog, nag-oorasyon. Yan, nag-oorasyon. Tapos yung hindi natin namamalayan, yung pag hindi po naging careful, yung lumalabas na pala sa dila natin is fire. Fire na nakaka-destroy. Pero alam nyo po ba, ang good news is, there is a fire na nakakapag-purify, nakakapag-sanctify, nakakapag-empower. And that is the fire of God. Yung fire na yun yung tumutunaw ng lahat ng uri ng kasalanan o lahat ng uri ng mga addictions o tanikala sa buhay ng isang tao. Only the fire of God can do that. At yung bawat tao, merong kanya-kanyang level ng fire na binigay ng Lord. Kaya merong mga tao, for example, sa mga nagmi-minister, yung mahirap para sa atin na ipag-pray, pag sa tao na yun, pag siya yung nag-pray, isang ganon lang, may result agad. Kasi yung level of fire na yun, si Lord yung nagkakatiwala nun sa buhay ng isang tao. Yung fire na nagka-create ng results. Gusto nyo po ba yun? Yung fire na nagka-create ng result. Yung kapag nagdedeklara ka, may nangyayari. Yung pag nagdedeklara ka, may nagbabago sa atmosphere. May nag-change sa situation. May nag-change sa heavenly places. Gusto nyo po ba yun? Amen. Pero po, bago mangyari yun, merong munang kinakailangan i-address ang Lord sa buhay natin. Magpapatuloy po muna ako. Meron pong mga tao na hindi sila natakot sa fire, kundi during that time na itatapon sila sa apoy, hindi sila natakot, si Shadrach, Meshach at Abednego. Kasi nung time na yon, alam nila na kasama nila si Lord. Pero yung klase po ng fire na yun is something like na refining fire. Alam niyo po ba na ang isa sa matinding makakapagpabago sa buhay natin, year of transformation ngayon, is the refining fire of God. Lahat po ng ginto, hindi po sila nagiging ginto without being processed by fire. Lahat pinapadaan sa ginto para lumabas yung totoo niyang kulay, yung totoo niyang kinang, yung totoo niyang identity, yung totoo niyang value, para matawag siyang gold, para maging mahal siya, para maging valuable siya, para maging maganda siya sa mata nating lahat. Pag nakakita tayo ng gold, ang ganda ng gold, ang mahal ng gold. Pero bago nangyari yun, pinadaan muna siya sa apoy. Ngayon po, yun yung nangyayari sa buhay ng mga anak ng Lord. But, hindi mangyayari yung one of the greatest transformation if hindi willing yung isang anak ng Lord na magpa-refine through fire. Hindi po yun madali. Kasi kailangang bakbakin mo yung mga bagay na naka-establish na sa buhay mo. Mabakbak ng Holy Spirit, mabakbak ng Word of God para lang magamit ng Lord yung buhay na meron tayo. Our lives cannot be used without the fire of God. Kaya po, sila Shadrach, Meshach at Abednego, hindi po sila natakot dahil humarap sila sa apoy. Ngayon po, yung another power thing po na nakakapag-transform sa buhay natin is the Word of God. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 4 verse 12, it is living and active, the Word of God, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. So, yung Word of God siya, may time na kapag nakikinig ka lang, doon sasabihin natin, Word of God lang naman siya, pero bakit parang sumusuot siya sa puso mo hanggang sa
kaluluwa natin hanggang sa spirit natin. Tapos, may something na nangyayari, na quickening na nangyayari, or parang ini-stir up yung puso natin kasi yun yung power ng Word of God. Nadi-divide niya, even to nape-penetrate niya hanggang dun sa kaluluwa, espiritu. Tapos, alam niyo yung sa bulalo, di ba meron yung laman sa loob? Hanggang dun sa sinasabing marrow. Joints and marrow, yung nakatagong mga bagay sa buhay natin. Si Lord yung nagja-judge. Even yung mga thoughts, kaisipan natin, walang nakakaalam yan. Si Lord, ikaw lang at si Lord. At yung attitude, yung ugali ng puso natin, si Lord lang din yung nakakaalam po niyan. Ngayon po, kung bakit ko po sinishare yung bagay na to, kasi po, isa po to sa pinakamalaking naging transformation sa buhay ko, yung pagiging sensitive. Sabi mo sa katabi mo, sensitive. Ayan, dati nung naka-brace pa ako, hirap na ako magsabing sensitive. Mahirap magsabi nun, pero ngayon wala na, malaya na po. Malaya ko na siyang masabi. Ngayon, dati po, yung idea ko sa kanya, kapag tuwing nasasaktan po ako, ang automatic ko pong response, ewan ko po kung ganun din po ba kayo, yung lalayo ka na lang. Taas kamay yung ganun. Yung tatahimik ka, tas lalayo ka. Nasaktan ka, tapos lalayo ka na lang. Taas kamay po. Ayun. Yan, nasaktan ako. Tapos gagawin ko, lalayo na lang ako. Kasi yung ugali ko po, hindi po ako nalaban. Kunyari, inaway ako, tapos makikipagsagutan ako or lalabanan ko siya. Kinanon niya ako. Hindi ako papayag. Hindi ko pa po naranasan na lumaban. Sa prayer na laban ako. Sa warfare na laban ako, yes. Pero sa totoong buhay po, sa tao, hindi po ako nalaban. Ngayon po, ang gagawin ko, kaya po ang naisip ko sa kanya, kaya po nagkaroon ng illustration ako po, dati, na yung kapag napaso ka, yung lalayo mo yung kamay mo. Yung kapag may apoy po o may mainit, meron ba yun yung napaso ka tapos gaganto ka, sarap. Ang sarap, ganun. Tapos napasok ka, tapos nilapit mo pa sarili mo, dinikit mo palalo. Wala pong ganun. Lahat na napasok, lumalayo po. So, sabi ko, ganun ako. In-establish ko sa sarili ko, hindi ganun ako. Na tuwing masasaktan ako, lalayo ko para safe. Para hindi rin ako makapanakit. O kaya, para hindi ako makapagsalita ng words na pagsisisihan ko habang buhay. Yun yung mindset ko po before. Ngayon po, dumating sa time na hindi ko akalain na i-address siya ng Lord or nagiging struggle siya ng mga taong nakapaligid po sa akin. Kasi 'di ba po sa relationship, ewan ko po kung naranasan niyo rin po yung bagay na to. Yung mga lalaki po, napaka-inosente po nila. Pakisabi sa yung katabi, inosente. Yung kunyari po, ganito po yun. Meron po silang hindi nagawa. O kaya hindi nagagawa. Tapos, ikaw, bilang babae, ako, sige, hindi na ako mag-ano ng iba. Ako, bilang babae, apektado ako ngayon. Bakit hindi niya ginagawa yun? Tapos, ang gagawin ko, syempre, hindi ko sasabihin, bakit di mo ginagawa? Bakit hindi ko siya hinahanapan? Ngayon, ang gagawin ko, mananahimik ako. Tapos, si pastor, tatanungin niya ako, anong problema? Sa isip-isip ko, hindi niya alam kung anong problema. So, di ba siya napaka-insensitive? Grabe no. Napaka-insensitive. Hindi niya alam kung anong nangyari. Hindi niya alam kung anong hindi niya ginagawa or hindi niya alam na yung sinabi niya sa akin. Yung hindi niya namalayan. Tapos ikaw, sige, babalik na ako. So, ako naman, syempre, ipapadama mo na may something wrong na dahil nga lalayo ka na. Kasi para maramdaman, anong meron? Tapos, pero masasabi ko po, legit na wala silang alam. Pinagtatanggol ko kayo, guys. Legit na wala silang alam. May something lang na, bakit tahimik siya? Ba't di siya nagsasalita? Ba't nakasimangot siya? Ayun, kasi nga hindi talaga alam. Tapos, tinuruan ako ng Lord na hindi nga pala all-knowing yung mga lalaki. Ginawa ko silang Lord Kala ko all-knowing. Yung lahat ng nadadama mo sa puso mo, alam nila. Ganon. Yung nalalaman ng isip mo, akala mo alam nila. Akala ko alam nila. Pero hindi pala ganon po.
Ngayon po, dumating yung one time na 4 years ago, isa po to sa pinakamalaking transformation sa buhay ko. Yung parang nga po yung makahiya, parang yan po ko. Siguro po, 1 month pa lang kaming kasal na ni Pastor Jack. Tapos, meron po nangyaring insidente na ako po'y nasaktan nung time na yun. Tapos, yung initial response ko po na tatahimik, yung di po, tatahimik sa kanya. Pero sa iba, makikipagdaldalan pa rin ako, may pagkwentuhan pa rin ako. Sa iba po, kasi syempre, professional tayo. Sabi mo sa katabi, professional. Kunyari walang nangyayari, kunyari walang binabattle, ganun. Tapos, ang nangyari po nun, sabi niya sa akin, anong problema mo? Ayusin mo. Natakot pa ako. Tapos hindi ko talaga siya sinasagot din. Tuloy-tuloy lang ako hanggang pag-uwi ng bahay. Ganun po. Hindi ako sumasagot po. Tapos tinatanong niya po kung ano yung problema ko. Nagtataka ako, bakit hindi niya alam yung problema ko, siya yung problema ko. Siya po yung problema ko. Ngayon po, nung time na wala pong kahit anong conversation, nagtanong lang siya, tapos hindi lang ako nagsalita, ganun lang po. Kaya hindi ko rin siya mapangalanan na nag-away, ganun. Ngayon po, kinabukasan, yun na nag-heart-to-heart talk na kami, tapos sinabi niya na hindi pwedeng manatiling ganito. Para sa akin po, nahihirapan ako magsalita kapag may sakit po akong nararamdaman. Pag nasasaktan po ako, nahihirapan po akong mag-explain ng sarili ko. Sa akin po yun. Ngayon, habang nagsasalita siya, biglang nangusap yung Lord sa akin na kung bakit po ako ganun, it's because sa culture na kinalakihan ko. Sabihin mo sa katabi mo, culture. Napakalaking factor ng culture kapag nagbubuo ka, may family po kayo, magbubuo pa lang kayo ng pamilya or kakastart nyo pa lang magbuo ng family. Napaka-powerful po ng culture. Sabi ko, nakita ko na yung sarili ko nung sinabi ko na kung bakit ako ganito, kasi ganito ako sa bahay namin. Yung old culture na meron kami, pag nasaktan ako, walang magtatanong sa'yo doon kung anong problema mo. Nasaktan ka, wala kaming pakialam kung nasaktan ka. Walang kakausap sa'yo, okay ka lang? Kamusta ka? Okay ka lang? Anong problema? Walang gaganon sa'yo. Kaya nasanay ako na tuwing nasasaktan ako, pupunta na lang ako sa kwarto, tapos iiyak ka na lang, magpe-pray ka, tapos na, tapos makikipag-usap ka. Ganon ko siya nire-resolba before. Pero ngayon ko lang siya na-encounter na yung yun nga, nung time na yun, na sa bagong culture na may magtatanong sa'yo kung anong problema, kung kamusta. Kaya hindi siya something unusual po siya sa akin. And nung time na yun, nung time na yun, yung inamin ko na sa akin yung may mali, sa culture ko yung may mali. Sabi ko, okay, kahit ako yung nasaktan, sige, ako pa rin yung may mali doon kasi nga hindi ako nagsabi. What is magsabi lang? Kay Lord, naghihintay lang siya na magsabi tayo sa Kanya na hindi tayo okay. Lord, ganito yung kalagayan ko, katulad ng napag-usapan natin last time. Nag-aantay lang yung Lord kasi gusto ng Lord nagtatapat, nagiging honest. Kasi para matulungan niya tayo. Ngayon po, okay kasi ganito kami sa bahay, ganyan-ganyan. Pero ngayong araw na to, simula sa araw na to, 4 years ago, nag-decide po ako na kahit mahirap, sige, pag nagtanong ka ng malumanay, kung anong problema ko, sasabihin ko agad. Pero ang condition ko, ng malumanay. Hindi yung, ang problema mo nga, anong problema mo? Hindi yung pagalit. Kundi kaya, yung bagay na yon palumanay niya na, anong problema, Hearty? Anong problema mo, Hearty? Yung grabe yung pagpapasensya. Kasi kanina yung gano'n, tapos mag-e-explain ka. Kaya, simula po nun, pagkalipas pa ng mga ilan na, kahit hindi na po siya magtanong, nagsasabi na ako, kanina ganito yung nangyari. Kanina hindi ko siya nagustuhan. Kanina kasi ganito. Kahit hindi na siya nagtatanong, nag-o-open ako. Pakisabi sa iyong katabi, transform. So, nawala yung pagiging sensitive. Alam nyo po ba,
Kapag nawala yung pagiging sensitive ng isang tao sa mga personal niya na battle sa buhay niya, merong isang bagay na magbe-birth in sa kanya, yung sensitivity sa Holy Spirit. May nangyari sa buhay ko na dahil namatay yung isang part na yon sa life ko na active siya, merong binuhay si Lord na isang sensitivity na mabilis mong marinig or ma-recognize na may sinasabi si Lord. May pangungusap si Lord. May conviction siya na nilalagay. May instruction siya na pinupunla. Kasi bakit? Nag-increase o nagkaroon ng birthing sa bagay ng sensitivity sa Holy Spirit. Share ko po siya mamaya. Pero ituloy ko muna po. Yung isang katangian ng makahiya is yung word na sinabi niya, yung touch me not. Sabi mo sa katabi mo, touch me not. Meron po ba sa inyong ganun dito? Yung na-touch lang kayo, ba yan? Magre-react na. Meron akong kakilala yung tinouch lang yung buhok. Yung binigyan lang ng shampoo, namula na. May ganon. Okay, tinouch lang yung buhok niya, sobrang galit niya na po. Meron akong kakilala na ganon. Yung tinouch lang yung buhok. Tinouch lang yung buhok. Wala pa pong ginawa sa buhok. Ngayon po, meron sa Bible na sa John chapter 18 verse 10 to 11. Then Simon Peter, si Peter, suking-suki siya dito, who had a sword, drew it, instruct the high priest servant, cutting off his right ear. The servant name was Malchus. Yung time po na yan, yung dumating na yung mga sundalo, kasama si Malchus, huhulihin na nila si Jesus. Pagkatapos nakita siya ni Pedro, sobrang bilis. Yung may idea siya na hindi mo pwedeng itouch si Jesus. Kaya ang ginawa niya agad, nilabas niya agad yung tabak, kinat niya agad yung tenga ni Malco. Yung ang bilis niyang makasakit, manakit. Ayan, manakit. Si Pedro, noong time na yon. Kasi parang meron silang na-touch na something na nasa jurisdiction niya. Yung idea kasi ng mga tao kapag anak ko to, walang aapi dito. Anak ko to, walang magta-touch dito. Teritoryo ko to, walang masasakop dito. Ganon. Or something na tao ko to, walang pwedeng kumanti dito. O kaya property ko to, walang pwedeng mag-park dito. Halimbawa lang. Ngayon, dahil sa jurisdiction, pa yun, pag tinouch mo, biglang maglalabas ng biglang kakatok. Tapos, itim na. Yan, nakaraan. Ngayon, nagalit sila kasi jurisdiction nila. So, napakabilis mag-react na yun na yung touch na parang si Pedro. Ngayon po, merong ganun yung mga tao na nature. Pero, hindi ibig sabihin nature na po ng tao yun is tama po yun. May part na tama siya pero may time na sobra siya kaya kailangan siyang balansehin sa pamamagitan ng transformation ng Lord. Pero alam nyo po, yung good news yan sa bagay na yan kay Pedro. Dumating yung moment na napakabilis niya magdesisyon, son of thunder siya, may touch me not siya na pakiramdam na kapag may tumatch siya sa mga pinaprotektahan niya o sa jurisdiction na meron siya, ang nangyayari, hindi siya nanatiling ganun. Nung way back, nung time na to, is kung si Pedro, same hands of Peter, is nakakasakit, nakakasugat. Kapag nakikita nyo po yung sarili nyo, may tendency kayo na nakakasakit, nakakasugat. Alam nyo po ba, yung mga nakakasakit, yung mga nakakasugat, o yung mga taong sugatan, o kahit yung mga nasugatan po, is meron silang binibigay si Lord, may binibigay si Lord na something like na i-carry nila para maging healing sa mga tao. Wala ka nakikita nag-heal. Parang tingin mo puro nakakasugat ka. Pero ang original nun is merong nakadeposito yung Lord sa'yo para mag-heal ng iba. Si Pedro po, pagdating na sa Acts chapter 3, sabi niya doon, silver and gold have I none. Kasama niya si John. Si John at saka si Peter, mga sons of thunder po yan. Mabilis mag-decision, mabilis mag-react. Pero, all of a sudden, silver and gold have I none, but such I have I give unto thee in the name of Jesus. Rise up
and walk. Ang ginawa niya, hinawakan niya, tinulungan niya, pag-angat niya ng ganon, gumaling po. Imagine, a person na nagdi-destroy, a person na nanunugat, pagdating na sa acts, nagpapagaling na. So may mga tao sa buhay natin na sige, sa ngayon, o kaya baka pwedeng ikaw sa ngayon, lagi ka nakakapanakit, lagi ka nakakasugat, o ikaw mismo yung nasusugatan. Ang good news is, katulad ni Pedro, merong nakahanda para sa'yo, na gamitin ka ng Lord para dalhin yung healing ng Lord. Para sa mga tao na to nasugatan. Amen? Pero mangyayari yun if we are transformed by the fire, refining fire of God. Kaya mamaya po, pag magpe-pray tayo, hingi natin yung fire na yun ng Lord para ma-transform yung life natin. Ngayon po, number 3 na quality, last na po to, ng makahiya is yung shame. Nahihiya siya. Tinat siya, mahiya siya, magsasara na lang siya ng sarili niya. Pero tayo po na mga anak ng Lord, hindi tayo ng Lord tinawag para mahiya. Tinawag tayo ng Lord para maging bold, maging strong. You be strong. You be courageous. Kasi pinili ka ng Lord. Tinawag ka ng Lord. And kailangan bilang mga anak ng Lord, iniingatan natin yung mga words po na lumalabas sa bibig natin. Sa buhay ko po na kinasal po ako, nagkaroon po ako ng extra care, super tender care sa pananalita ko kasi nung na-discover ko na death and life are in the power of tongue. So mas pipiliin ko na magwika ng buhay kaysa ng kamatayan. Dahil nga po sabi ko po sa inyo, meron po akong past na medyo may pagka-sensitive before. Sinusubok po to siya. Actually po yung transformation, sinusubok siya. Nakapasa ka dito, pero hindi ibig sabihin pagdating mo dito, same. So susubukin pa rin, i-check pa rin kung aware ka pa ba sa pagbabago na binigay ng Lord sa'yo. Kasi pwede siyang i-snatch. Nakita mo na may changes na nang nagbabago sa'yo, may transformation na nang nagbabago sa buhay mo. At the middle na wala yung awareness, tas bigla na naman parang bumabalik dun sa dati. So nagkakaroon ulit ng transition na tinetest ulit. How true is that transformation? How true is that gold na pinadaan sa fire? Then, may one time na nangyari siya ulit, pinagalitan ako noon ni pastor. Minsan asawa ko siya, minsan tatay ko siya, minsan lolo ko siya, minsan teacher ko siya. Naintindihan? Yes, teacher. Yan, ganon. Minsan boss, yes sir. Yon, iba lahat na taginampanan niya sa buhay ko. Ngayon minsan papagalitan, pagsasabihan, itatama, iko-correct. Tapos yung time na yon, hindi po masayang makorek. Tama po, hindi po masayang mapagalitan. May sasabihin na pangit sa'yo, para i-correct ka, para i-deal yung ugali mo, para i-deal ka. Ngayon, sabi ko, sakit ah. Sakit ah, may one time na ganon. Then, umuwi kami dito sa bahay, sabi ko na, teka, nananahimik na naman ako, hindi to pwede. Kasi parang bumabalik na naman ako sa dati. Pakisabi sa yung katabi, awareness. Yung kailangan open yung eyes mo, binabantayan mo yung sarili mo na, teka, parang kinahugot na naman ako sa dati kong buhay. Parang hinahatak na naman ako sa dati kong buhay. Inalis na ako doon ng Lord. Umalis na ako doon. Hinubad ko na yung dati kong pagkataon na yun. At bago na ako. Pero bakit parang ganun? Ngayon po, nananahimik ako. Pumunta na siya sa kwarto. Tapos ako, sabi ko, hindi to pwede. Nilabanan ko yung sarili ko. Pumunta po ako sa kanya. Tapos in-embrace ko po siya. Rare po yun. Nasaktan ako, parang apoy. Tapos dinikit ko yung sarili ko. Nagstay ako. Parang ganun po. Because the more that you are being exposed sa fire, the more you are being refined. Tapos sabi ko, wow, nag-level up ako.
Kasi kaya kong mag-express ng love even in time of pain. Even ng time na nasasaktan ako nun. Tapos nagulat din siya nung ginawa ko po yun. Kaya lagi ko na po yun ginagawa kahit na hindi ako okay ako, same. Dahil nagdesisyon po ko na, ganun po pala yun. Alam nyo po ba, yung love ng Lord, nagle-level up siya sa buhay ng isang tao. The more na nagle-level up yung pain, hate na nararanasan niya. The more love po na nare-release ng mga lingkod ng Lord sa mga tao, it is because merong level of hate or level of pain muna silang dinaanan kung bakit nila nare-release yung mga bagay na yun. Ngayon po, yung sensitivity, gusto siya ng Lord, yung pagiging sensitive, gusto siya ng Lord i-convert into being sensitive in the voice and the move of God. Kahapon po, sabi ko po sa inyo na transform po ko, diba po? Tapos, may na-birth in sa akin na yung sensitive sa something na pangungusap ng Holy Spirit. All of a sudden, sumama po yung pakiramdam ko. Tapos, umalis na si pastor para pumunta sa sa practice. Yung pakiramdam ko po, nanginginig yung buo kong katawan. Tapos, nilalamig po ako. Okay po ako nung maghapon. Pagdating nung alas 4, alas 5, hanggang alas 6, nanginginig yung buo kong katawan, tapos nanghihina siya. Hindi pa ako nakakapaglinis. Kailangan ko maglinis. Pinupush ko yung sarili ko po. Then, all of a sudden din po nun, yung ulo ko, parang yung utak ko may humahatak sa kanya pababa. Ganon. Tapos may nagka-crush sa kanya na ganon. Tapos, to the point na sa sobrang sakit niya na hindi ko siya maintindihan, nasusuka po ako na ewan, kaya may katabi akong planggana. Tapos, yung constant lang yung paggiginaw ko, giniginaw lang ako ng biglaan po. Na parang nilalagnat po ng biglaan. And sabi ko, may problema. There is something wrong. May problema, there is something wrong. Sabi ko, nasa atake ako. Tapos, nung time po na yon, kasi sobrang biglaan po, ganito po siya. Kahit po sa life natin, ordinary life natin, halimbawa, okay po kayo ng asawa mo, okay kayo ng kasama mo, kaibigan mo, tas okay kayo, tas bigla na lang, sa pagitan nyo, biglang nagkagulo, biglang nagtalo, biglang nawala yung joy, biglang nawala yung peace. Ang ibig sabihin po niyan, naatake po kayo. Hindi, yung biglaan po yung biglaan po. Yung parang sa isang iglap, biglang nagbago agad yung atmosphere, ganun po. Then, sabi ko, may mali dito. Then, nagpray po ako, Lord, the name of Jesus, wala po akong maisip na may galit ako o nagalit sa akin or something. Walang reason para maramdaman ko po siya. Then, yung leading ng Holy Spirit that time is, pray, release a prayer. Kasi, mayroong taong nakakaranas niyan. Natukoy ko po siya na babae siya, ganyan, pero hindi ko po siya kilala. Kaya sabi ko, okay Lord, I release. Tapos sabi ko, Lord, connect mo po ko sa kanya, ilocate mo po siya, i-connect mo po ko. Kasi, alam niyo po ba, sa sobrang sama po na pakiramdam ko, nakaupo na po ko sa sahig, tapos nakaganto na lang po ako. Tapos, yung mga damit nakakalat, tapos sinisikap ko siyang gawin, kaso, nagsishake yung katawan ko po, ganun. Tapos, warfare, pray, declare. Tapos, habang nangyayari yun, nag-message si pastor na may pagpe-pray tayo. Sabi ko, sino, saan, anong sakit, ganun. Kasi may nangyayari sa akin, inaatake ako, ganun. Hindi ko pa alam, basta mamaya, ganun. So, umandar pa po yung oras hanggang alas 6, hanggang bago po siya dumating. Hindi ko po alam kung sino, hindi ko rin po alam yung sakit. Pero bago siya dumating, yung naging instruction na is bunutin lahat, bunutin, lahat ng nararamdaman ko sa katawan ko po. Nung binubunot siya spiritually, ganyan, pagdating niya po nun, wala na pong pain. Ang nararamdaman ko, sobrang panghihina. Kaya humanap ako, pakainin mo ako ng lugaw. Kasi hinang-hina po talaga ako nung oras na yun. Biglaan siya.
And nalaman ko po, yun nga po yung isang kapatiran po sa amin. Is, kung ano po yung naranasan ko, yung po yung naranasan niya, 1 week na. Paulit-ulit, on and off, walang gamot na tumatalab, on and off. Kung ano po yung lahat na sinabi ko, yung po yung naranasan niya, sinasabi niya sa akin. Kaya po sabi ko, 2 hours ko lang naramdaman yun, pero siya 1 week. Yung bang kayang ilocate ng Lord tayo po sa kalagayan natin. Sinong nakakaalam ng kalagayan niya na ganun siya nagsasuffer? Umiinom siya ng gamot, hindi tumatalab. Walang nangyayari sa kanya. Paano malalaman ng isang anak ng Lord without being sensitive to the Holy Spirit? Ngayon po, sabi ko pa po noong time na yon, Lord, I am willing to release. Gusto ko nang i-release kasi gusto ko na pong maginhawaan, yung ganun. Pero yung na-fully release ko po, wow, nakalabas po kami, lumakas ako, pinagpawisan ako, ganun po. I believe may ginawa po yung Lord sa tao na yun. Amen po. Ngayon po, how can that be? Paano mangyayari na yung isang tao, for example, sa life katulad ni Pedro, sarili niya iniisip niya, hindi pwedeng matouch yung sarili niya o yung mga taong mahal niya or something, makikipaglaban siya o kapag may matatouch na something sa jurisdiction niya. Pero all of a sudden, ginamit siya ng Lord para magpagaling. Kapag na-cut off sa buhay ng isang anak ng Lord and na-transform by the power of the fire of God sa bagay na to, pagmasdan nyo po yung gagawin ng Lord sa buhay ninyo, sa buhay natin. Mayroon siya magiging mga pangungusap na gagamitin tayo ng Lord para dalhin yung healing ng Lord. Gusto nyo po ba yun? Na may mga taong nag-aantay tapos ikaw yung inaantay na solution. Ikaw yung inaantay ng Lord, ikaw yung kinakausap, may papadala siya sa iyong panaginip, biglang may conviction na ilalagay sa iyo, ipag-pray mo yung tao na yan. Nangangailangan ng prayer yung tao na yan. Hindi siya mangyayari hanggat nakafocus yung attention ng puso ng isang anak ng Lord sa sarili niya, sa sarili natin. Kaya gusto ng Lord alisin yung attention natin, yung focus natin sa sarili natin, and hayaan natin, mag-focus tayo dun. Lord, ano yung gusto mo? Ito ba yung isa ba to sa nagpapahadlang sa buhay ko para hindi mo ako magamit? Ito ba yung masyado akong mabilis masaktan o ma-offend? Mabilis akong magalit, mabilis akong mag-respond, mabilis akong mag-react. Ito rin ba yung dahilan kung bakit hindi ko ma-receive pa yung mga pabor na hinanda mo para sa akin? Then I am willing. I am open. I open up my heart. Amen? So ngayong oras po na to, magpe-pray tayo. Magpe-pray po tayo and hayaan po natin ang Lord na siya ang mag-search ng ating puso. Mga sugat sa ating mga puso na dulot ng mga tao, mga salita na kasakit sa atin, o kaya naman tayo pala yung nakakasakit sa kanila. The Lord is willing. The Lord is more than willing to use us and transform us. Holy Spirit, we welcome your fire. We welcome your refining fire. Hindi namin kayang magbago kung wala ka, Panginoon. Magiging paulit-ulit, Lord God, ang routine ng aming buhay, ang struggle na meron kami, Panginoon, kung wala ang iyong apoy, Lord, sa aming buhay, Panginoon. We welcome your refining fire in the lives of your people, O Lord God. Dahil maraming mga tao, Panginoon, na nag-aantay, Panginoon, na makaranas rin, O Lord God, ng kaligtasan, Panginoon, ng kapayapaan, ng kagalingan at ng kalayaan, O Lord God. And it takes one servant, O Lord God, who will make a sacrifice of himself, of herself, O Lord God, to be used for your glory, O Lord God. We welcome your fire, Lord, your consuming fire. Consume everything in us, O Lord God, na hindi po galing sa iyong banal na Espiritu Santo, O Lord God.
everything that is hindering your people, oh Lord God, to be used by you, oh Lord God. We surrender it to you, oh Lord God. We are tired, oh Lord God, seeing ourselves in the old life, oh Lord God. We welcome your fire, oh Jesus. Consume me with your fire. Consume me with your fire. Holy, holy, Holy Spirit. Come on, people of the Lord, talk to your God. Speak to the Lord. Consume me with your fire. Consume me with your fire. Holy, holy, Holy Spirit, we welcome your fire that refines, that purifies. Show me with your fire, Lord. Consume me with your fire. Holy, holy, Holy Spirit, remove every type of sensitivity from this world, oh Lord. Consume me with your fire, yes, Lord. Consume me with your fire. Holy, holy, Holy Spirit, every works of flesh in the life of your people, let it be consumed by your fire. Consume me with your fire. Consume me with your fire. You need your fire. We need your fire, oh Lord. Purify, sanctify, empower, oh Lord, with your fire. Consume me with your fire.
valuable gold people, valuable people of God, that was trained in the fire of God, that was trained in the refining fire of God, to be transformed in the image of God, to be transformed in the likeness of God, to be used to bring the healing, to carry the healing to the people. Many people need your healing. Many people need your touch, oh Lord God. And we will carry your touch.
Jesus. Consume me with. We unquench the secret sins. Fire of the Holy Ghost. May the Lord put fire in you right now. Receive it. Receive your deliverance. Consume. Lord, deliver me. Deliver your people from the works of the flesh. At ang nanguna lamang ang iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. You are a light in me. You are a light in me. Fire burning inside of me. Inside of me. Rest. Breathe in life in me. Holy Spirit, you are the light. You are the light in me. Oh, the fire burning inside of me. In me. Come on, continue. Hindi pa po tayo tapos mga kapatid. Continue. You are the light in me. You are the light in me. The fire burning inside of me. In me. Oh, Holy Spirit. Consume me with. Ihanda mo ang iyong mga anak sa mga darating na linggo, darating na buwan, Panginoon. Upang kami maglagablag, mag-apoy ng mag-apoy sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. I-take over mo kami, Holy Spirit, sa taong ito. At hayaan po ninyong kami i-transform mo sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, ng iyong apoy na tutupok sa gawa ng laman ng iyong mga anak, Panginoon. Dalangin po namin, dakilang Diyos, ang pagbabago ng aming buhay ay makikita ng mga tao sa paligid namin, maging man ang aming pamilya, ng aming mga mahal sa buhay. Ang pagiging sensitive po namin, Panginoon, ito yung nagiging dahilan kung bakit marami nakakaaway ang iyong mga anak. Ito po yung dahilan ng pag-aaway-away ng mga asawa at magkasintahan, ng nanay at ina at ama at anak. Lord, tulungan mo ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak na naririto. Huwag maging sensitive, Panginoon. Bagkus, Panginoon, tutulungan mo silang matransform para mas marami pa po kaming mawin at maligtas na mga kaluluwa. Kung paano si Jesus ay hindi naging sensitive, dinuraan po siya, pinalo, nilagyan ng korona ng tinik, pero siya po, Panginoon, ay hindi, Panginoon, lumaban. Bagkus hinayaan niya yung araw at panahon, maluluhod ang kanyang mga kaaway. At darating na nga ang panahon na ang mga diablo, demonyo sa mundong ito ay maninigluhod sa kapangyarihan ng aming Panginoong Jesus. O Panginoong Jesus, transform niyo po kami katulad ng iyong katulad ng iyong wangis. Nais po namin na maging kawangis ninyo. Pwede ka bang humingi ng tawad, kapatid, sa pagiging sensitive mo?
Marami ka na bang nakakaaway? Marami ka na bang nasisigawan? Marami na ba maging man sa part mo, sa buhay mo, na marami hindi gusto ang iyong pagkatao? Kung i-admit mo ito sa harap ng Diyos, tutulungan kanyang magbago. Tutulungan kanyang na matransform. Ito rin ay para sa iyong ikabubuti, para sa iyong kinabukasan, para sa ikagaganda ng iyong karir, at maging man sa samahan ng pamilya. Tandaan po natin, ang taong ito'y taon pa rin ng transformation. Taon pa rin ito ng pagbabago. Taon na gusto ni Lord na baguhin tayo. Kaya ang mga mensaheng ito'y ating napapakinggan upang tayo'y matransform. Kaya kapatid, God bless sa ating lahat at mapagtagumpayan natin ang lahat na nagtatouch sa inyong ego. Ma-overcome natin ito. Hanggang sa makita natin na naliles na, hindi na tayo masyadong naha-high blood ng gusto o nagiging son of thunder, kundi nagiging son of God na talaga tayo. Kawangis ng Panginoong Hesukristo. To you belongs all the glory, Father. In Jesus' name, all the people of God, everybody say, Amen. Amen. So praise God. Sa mga nagmamaneho po dyan, kung kahit may mag-overtake sa'yo, hindi mo hahabulin yung nag-overtake. Amen. Upang pagsabihan, upang sigawan sa kalsada, sa mga pamilya natin, maliles na yung pagbubulyaw. Sabi ng Bible, huwag kayong magbubulyaw. Lagi nang bubulyaw. Ano po? Sapagkat ang kapayapaan sa isang tahanan ay napaka-importante at napakahalaga. Isa pa po sa nakita ko po, kapag nawala po tayo sa focus, sa transformation, bumabalik po tayo sa dati nating ugali. Amen? Pero salamat sa mga message na ito na napakinggan natin. Muli na naman pinapaalala, to 2024. Taon ito ng transformation. Baka mamaya, yung nung December, nagbago ka na. Tapos ngayong February pa lang, bumabalik ka na sa dati. Teka lang. Pinapaalalahanan tayo na ang taong ito ay taon ng pagbabago. Amen? Kaya isa po sa papaguhin ni Lord, yung pagiging sensitive po natin. Hello? Amen? Kaya to God be the glory. Patawagin po natin ang ating MC. Hallelujah. Alright, amen. Amen, amen, amen. Alright, mukhang tulog na po sila, Pastor. Alright, truly God, we all know that truly God is wonderful and great. We just have to manage, or we just have to become more sensitive with His words so that we can be more blessed. And those words, it could really guide us to become what He really wants us to become. Kasi si Lord naman talaga nakakaalam kung ano tayo, at yung mga salita niya, yun lang yung nagpapaalala sa atin kung ano talaga ang plano niya para sa atin. Amen? Right, for some announcements, alam naman natin na ano na po ang ating worship place. So always to bring your jacket kasi malamig po para hindi po tayo distracted kapag meron po tayong service. So we have to bring our jackets. Okay? And every Wednesday meron po tayong prayer meeting and discipleship. For youth, 6:30 p.m. and for adult naman 7:30 p.m. po tayo. Right? And of course, let us continue to invite and be part of our growing family here in JFC. Okay? Masaya na nakikita natin na bukod sa nakikita natin yung mga kapatiran natin na nandito, ay nadadagdagan pa yung mga umahatid. So please continue to invite. Right? And again, one last thing, open po tayo for seed for revival of worship sa Mindoro. So starting today po until Sunday, open po yung yung pag-seed po natin. You can get the envelope there. Doon po, ilagay lang po natin kung ito po ay para sa revival of worship or para po ito
dito sa tithes and offerings po natin. Alright? So I just want to share before we go to the giving. Actually, it's connected. Gusto ko lang po i-share na pasimulan po ito ni Aya nung nakaraan about dun sa process ng hindi po nakakaalam, we managed to get a house. So yun po yung isa sa blessing po namin na natanggap. Itong sarili lang process, halos 9 months. We started last May 2023 at naging andun po yung battle, andun po yung mga sacrifices, andun po yung mga unexpected things. So blessing nakuha po namin, but hindi po nag-stop doon. May mga struggle. Sabi ko, ito yung plano ko, ito yung nakaset. Ito lang yung gagastusin namin. Ito lang yung dapat magastusin namin. Hindi nalalampas dito. Pero, hindi eh. Sobrang dami naging expenses na hindi namin inaasahan. To the point na hindi namin alam kung saan kukuha. Hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin yung natatanggap ko monthly. Kasi, well, alam naman natin na most of us, doon tayo nakabase. Yung monthly paycheck natin, kinsenas katapusan. Parang ang mas maganda kung yung trabaho natin kinsenas katapusan lang tapos yung sahod araw-araw. So ayun po. So napapaisip ako ng ganon. Sabi ko, paano kukuha? Paano mangyayari? Paano yung ganon? Paano namin survive? Paano namin matatapos yung process? Kasi ang daming naging issues sa title. Though hindi sa part namin, yung process namin okay, but sa part ng mga nag-handle sa government, sa government offices, mayroong mga something na hindi namin inaasahan. So isa yon, we have to release money para po mapadali yung process kasi gano'n na yung naging kultura, gano'n na yung naging kalakaran, and hindi po biro yung mga naging process. And sabi ko, paano na yung naging ipon namin naubos, napunta doon lahat. Sabi namin magsimula na lang ulit tayo. But bigla ko na-realize, sinabi namin sa sarili namin na hanggang doon lang yung budget kasi hanggang doon lang yung kaya namin. But hindi yun yung nangyari. Kasi may ibang plano si Lord, may ibang ipinakita sa amin yung Lord. Bigla ko na-realize na kaya pa pala namin ma-stretch kasi may nailalabas pa pala kami aside doon sa meron kami. Hindi namin inaasahan along the way, may mga dumadating. Napapaisip ako, sabi ko, after neto, pagkatapos ng A15, wala na, nakabudget na yon. Hindi ko alam kung between 15 to 30 ay may darating doon. Kasi alam ko wala na akong pagkukunan. Wala na doon. After nun, bahala na si Batman, Superman, Spider-Man. So, but along the way, may dumarating. Minsan may nagsasabi na lang na, "Uy pre, kung kailangan mo, magsabi ka lang." Na minsan, napapaisip na lang ako na hindi sa iniisip mo na ay wala na yun na lang, but pinapakita ni Lord na kaya mo yan. That was connected to one of the preaching of pastor, yung test. Kasi we are leveling up nile-level up ng Diyos yung buhay natin, and kung paano natin i-handle yung mga bagay-bagay, dapat i-level up din natin. Hindi dapat yung plano natin, hindi dapat yung strategies natin ay one size fits all. Na kung yun na yung strategy mo all throughout, yun na lang din ang gagawin mo sa buong buhay mo. So you have to adjust, you have to be flexible. And the words of God, it would really show you kung ano yung daan, kung ano yung dapat mong gagawin, at ipaparealize sa'yo yung mga bagay-bagay. Right? So, isa pa, natandaan ko sinabi sa akin ni Pastor Jack, kung yung iba nga nagagawa na walang Diyos, paano pa tayo na may Diyos? Paano pa tayo na may sinasandigan? Kaya kapag alam mo naman na sarili mo na ginawa mo yung lahat, just tell it to the Lord.
Lord, kayo na po ang bahala. Ginagawa po namin, patuloy po namin ginagawa yung kaloob mo. Kayo na po ang bahala. Kayo na po ang bahala sa amin. Alright, amen? So, lamang po. Let us close our eyes. Habang hawak po natin ang ating mga kaloob, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin, sapagkat kami muling naririto. Natapos na naman po, Panginoon, ang aming pagsamba, ang aming pag-worship sa iyo, Panginoon. Muli kami lalabas, Panginoon, upang magpatuloy sa aming mga buhay. At hindi doon natitigil, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo, ang aming pagpuri sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang bawat kapatid na narito, Panginoon, ay maging instrumento ng pagmamahalan, kapayapaan sa bawat isa, Panginoon. Naway ang mga kaloob